Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na naman pong araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Of course, kasama pa rin po ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Salamat, SK Mai. Salamat, Council, at sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Yes. Ayan. Kap, Alright. naman po? Actually, ikaw ang kakamustahin ko. Di ba? Kamusta ka na, SK Mai? Opo. Ilang linggo din po tayo hindi nakita, Kap. Medyo naging busy po tayong lahat, lalo na rin po si Kags Marie at si Kags Butch. Kaya po, dalawa lang po tayo muli ngayon. Pero ayan po. Namimiss ko kayo ni Kags Marie eh. Opo. Namimiss namin kayo. Puro kami lalaki rito. Medyo amoy ano na kami. Di ba? Tapos buti dumating ka. Ay, talaga. Alam niyo Blessing. po, Kap, ina-expect ko nga po, baka po maka-attend din si Kags Marie kasi natatapat po talaga sa kanya pag mainit po yung mga topics, lalo na po this week dahil napakarami pong mga political affairs na nangyayari, Kap, na pag-uusapan natin. Kaya nga, actually, si Kags Marie sobrang busy niyan. Pero hopefully, maisingit niya ang pagpunta niya rito sa barangay tayo at talagang most probably marami siyang maiaano sa atin at mai-share sa mga tao. Especially yung topic po natin for this segment. Yes. Si Kags Butch naman po, Kap, very busy din po dahil medyo binubuhay niya daw po ang kanyang isa pang programa dito sa GNN, which is yung The Fourth Estate with Butch Serrano. Pero ayun mga kabarangay, ngayon pong araw po na to, kami po muna ni Cap ang makakasama po ninyo para talakayin po yung ilan sa mga maiinit na issues po, hindi lamang po sa barangay, kundi pati rin po sa ating national. Unahin na po muna natin siguro, Cap, yung pinag-uusapan pong issue sa ating barangay ngayon, which is po yung rekomendasyon to the Congress na i-abolish po ang ating mga SK. Pinanghihinayangan ko nga din po, Kap, na hindi po natin kasama ngayon si Kags Marie because I'm sure napakadami po niyang insights na mai-share po sa atin tungkol dito. Pero mga kabarangay, bilang pagbabahagi lamang po sa inyo, ito pong news po na ito tungkol sa ating mga SK, personal po na inirekomenda sa Kongreso ni DILG Chief John Vic Remulla na i-abolish po ang Sangguniang Kabataan sa mga sumusunod po na rason. Una po, mababang partisipasyon daw po ng ibang kabataan. Pangalawa, hawak daw po ng kapitan ng karamihan. Also including po yung non-performing SKs, majority daw po sa bansa, at non-existent reports and accounting from SKs. Ngayon naman po, Kap, bilang kapitan, pwede niyo po ba ibahagi sa atin kung ano po yung reaction po ninyo tungkol dyan? Okay. Bilang SK muna dati. Ako yung first batch ng SK. 1992 to 1996. So, naging SK chairman po ako during those times. Talagang mahirap maging SK chairman at maging SK kagawad. Bakit? Kasi mahahati eh. May mahahati ka talaga. Siyempre, during those times, again, nag-aaral din ako sa kolehiyo. Magkakaroon ka ng may kasabihan, it's an old cliche, you cannot serve two masters at the same time. Pero katulad ako, passionate ako sa aking pagbibigay ng public service, tutok ako sa pagiging SK, pero may masasacrifice yung pag-aaral. So, ganun nga yung nangyari sa akin. Hihilahin ko lang, present time, siyempre ganun. Lalo na ngayon, ang daming pwede. Dati wala namang Facebook, walang mga social media. Tuto ka lang sa mga bata, tuto ka lang sa mga kaasiedad mo. Pero ngayon, may pressure sa mga SK eh. May magpo-post lang na bakit wala kang paliga, bakit ang tagal ng paliga mo, bakit ganito, bakit ganyan. Mapipressure ka na bilang SK chairman saka bilang Sangguniang Kabataan na kumilos kayo eh. Di po ba? Ako naman, swerte ko dahil yung aking Sangguniang Kabataan,
maayos naman sila, Opo. generally speaking. So, syempre, sa isang pamilya, may mga konting problema, konting gusot, pero ah, maayos yung akin maayos yung sa barangay ko Unfortunately, may mga iba talaga na Opo, na hindi. At ayun nga Kap, dagdag ko lang po dun sa punto po ninyo na yung pag pinagsasabay po syempre ang ating mga SK, yung iba po nag-aaral pa or yung iba Yes. nagsisimula pa lamang po sa pagtatrabaho. Ang tanong po, is it possible po ba na pagsabayan yung public affairs at yung pagsiservisyo sa ating barangay at sa pag-SK? I think Kap, it's possible. But of course, there are still compromises to be made po Yes. Yeah, right. I agree with you, SK Mai. Kasi, well, magaling kang mag-manage ng time mo. Mm. Kapag naging SK ka, tapos nagko-cum laude ka rin, nagmamagna cum laude ka rin sa, sa kolehiyo mo. Kaya, although bihira yun. Hindi, hindi lahat ganon. Kaya saludo ako doon sa mga nakakatapos at talagang pinipilit magtapos pero nagagampanan pa rin yung trabaho ng bilang SK. Opo, totoo po yan, Kap. At yun nga po, ma-discuss din po natin, Kap. Ito pong binabalita po natin ngayon bilang paglilinaw lang po sa ating mga kabarangay, rekomendasyon pa lamang po, Kap. Dadaan pa po ito sa tamang proseso, of course. Kung matutuloy po ito sa ating Congress, dadaan pa po sa first, second, third reading. And of course, syempre may interpolation pa po yan. Mahabang proseso po yun, Kap. Pero sa ngayon, rekomendasyon pa lamang po ito. At yung next po natin na tanong, ang katanungan po, of course, ng ating kabataan, maaari daw po ba na ma-abolish po ang ating SK? Okay, there are two sides of the coin. May sinabi si Attorney Agra tungkol dyan. Excuse me, kung pwede bang i-abolish o hindi pwedeng i-abolish. Pero gaya ng sinabi mo, dadaan sa butas ng karayom yan. Opo. Kung pwede, pag ginusto, pwede. Okay? Pero kapag meron naman ding Supreme Court para magsabi na, uy, nasa local government code yan. Hindi pwedeng alisin. O, uy, nasa saligang batas yan, which I don't know, which I cannot say kung nandun nga talaga sa local government, kung nasa saligang batas. Pero alam ko sa local government ng code nandun. But at the same time, may ipinasa kasing batas recently para sa mga SK, yung SK Reform Act. So, medyo maraming rekotitos na pagdadaanan yan. Kaya mahirap sagutin kung maari ba o hindi maari. Opo. Pero sa tingin niyo po baka kung sakali pong ito po ay tumuloy sa Congress at sa susunod po na mga buwan, magiging priority measure po kaya ito? No? I don't think. Hindi unahin muna nila yung mga measures para hindi makapagnakaw yung mga nandun sa Opo. doon sa kung ano-anong mga departamento na sumasakop sa atin. Bago itong SK, it's my opinion na tutok muna tayo doon sa problem at hand. Opo. Hindi yung mga kung ano-anong problema napakaliit Yung SK naman pwede nating tapikin Opo. Kumilos kayo Pwede nandiyan naman ng DILG para i-correct yung mga SK o patawag yung mga SK kapag non-performing. Opo. Diba? Alam niyo, Kap, isa po yan sa pag-uusapan natin mamaya, pero I agree with you na mas marami pa pong kailangan i-prioritize ang ating Congress. Lalo na ngayon, sa dami po ng problema at issue na kinahaharap po ng ating mga officials sa gobyerno. Ito po namang pangatlo po nating punto ngayong segment natin na to. Of course, bilang tayo po dito sa barangay tayo, ay nakatutok po tayo talaga dun po sa quality ng service na ibinibigay po ng ating mga barangay officials kasama of course ang ating mga sangguniang kabataan. Kaya tayo po ay meron pong onting advice lamang po para po sa ating mga SKs. Ngayon nga pong kinukonsidera po itong rekomendasyon na ito. Dahil po mga SKs, of course, meron pa po tayong sapat na oras na patunayan po na tayo ay karapat-dapat na manatili po sa pwesto at karapat-dapat na patuloy pong magsilbi sa ating bayan at mga komunidad. Kaya po ito po yung mga suggestions po ng sa barangay tayo na maaari po ninyo ipatupad sa ngayon po. Unang-una po,
Ito pong dahil nauuso na ngayon, Kap, ito pong artificial intelligence, yung AI. ChatGPT, man. Yes, opo. ChatGPT. At importante po na sa mga gantong inobasyon, of course, dahil maaari po ito makatulong sa atin, pero kailangan din po na meron po tayong tamang paggamit po nito at hindi po ito abusuhin. Kaya naman po, ang nire-recommenda po natin ay ito pong Artificial Intelligence or AI Guide and Learning Literacy Program. Tama yan. Maaari po nating ipatupad yan sa ating mga communities. Pangalawa po, ang urban gardening through vertical hydroponics projects. Napakagandang proyekto niyan, Kap. Oh, Opo. yes. Magiging self-reliant yung barangay nyo. For sustainability din po talaga. Yes. Yes. At pangatlo po, ito pong Environmental Consciousness Development Programs and the Protection of Endangered Species and their natural habitats. Of course, mga environmental programs natin, wag po natin kakalimutan yan, mga SK. Pang-apat po, lalo na po dito sa Metro Manila at sa NCR, ito pong management ng waste at ito pong segregation programs Yes. para po dahil kaya po pinagmumulan ng ating mga flood control projects dahil ito po ang kulang po siguro sa ating mga community. Well, isa sa factor. Saka yung doon sa sinasabing environment, Opo. it's na one of the best things that you can be is an environmentalist. Yes. You cannot go wrong with it. Opo. Yun. Tama po yan, Kap. Ito naman pong mga kasunod, teaching of government officers, correct duties and responsibilities. Teaching the young not to accept bribes and money in exchange for votes or ito pong character development of the youth. Napaka-importante po at isa po sa mga dahilan kung bakit po siguro natututukan ang ating mga SKs dahil lack of accountability rin po para po sa kanila. Kasunod po, mobile teaching and skills training for out-of-school youths. Napakagandang programa po. Anti-smoking, anti-drinking, anti-gambling, and anti-drugs campaign for the youth. At grassroots sports development for future Olympians. Katulad po sa track and field, fencing, ping-pong, boxing, football, napakadami pong sports na pwede po nilang salihan. Kasama rin po yung swimming, archery, at hindi lamang po yung basketball and volleyball. Of course, kasama rin po yung back to basics, personality development, good manners and right conduct, respect for the elderly, proper hygiene and cleanliness programs. At ang panghuli po, youth talks on religion and spiritual wellness. Pero pwede ko magsingit. Opo. Na napakahalaga ngayon. Yung mental awareness o Yes, yung mental problema health pag awareness. mental health awareness Opo. ng ating mga youth. Opo. Kasi because of the social media, because of Facebook, yung nagiging medyo problematic yung mga kabataan natin base doon sa napapanood nila, Opo. sa nakikita nila. So, kailangan talaga ng and bullying. Opo. Kailangan totoo talaga po ng tulong ng SK dyan. Mm. Yung bullying, mahalaga yun para sa mga SKs na gampanan nito. Isang yung matapik mo lang yung isang bata, Opo. makausap mo lang, ma-hear mo lang, malaman mo lang kung may problema sa magulang, problema sa pamilya, problema sa bahay. Malaking bagay na yun. Dagdag ko din dyan, Kap, kung bakit napaka-importante ng mga ganyang programa. Kasi po, through these programs, na-destigmatize, Kap, yung pagdidiscuss po ng mga gantong problema. Dahil madalas mga kabataan, ayaw po nilang idinidiscuss sa mga magulang po nila or sa mga trusted guardians po nila, yung mga ganyang problema po nila, lalo na kung meron po silang mental health issues at meron po silang mga nararamdaman, hindi po ba? Kaya napaka-importante na ang ating mga SK, sila po yung unang nag-a-advocate para sa ating mga kabataan. I second the motion, SK Ayan Mai. po. At maraming salamat mga kabarangay. Pero bago po tayo matapos ngayon, Kap, meron po ba kayong pagbati para po sa ating mga kabarangay? Okay. Batiin ko na po. Hindi ko, medyo ko. Batiin ko si Jason De Guzman ng Tansa 1 Navotas. Si Joy Torres, newly installed kagawad ni Cap Topet ng Vergara sa Mandaluyong po ito. Pinsan ko po si Cap Topet, ibang barangay po siya. Si Kagawad J.R. Antiojo ng Barangay Hulok at Kagawad Kaloy de Guzman ng parehas na barangay. Nanonood lagi sila ng Sa Barangay Tayo.
Saka si Kagawad Rolando Loresto ng Barangay Lisub, Antique. Wow. We're being Opo. watched there in Antique. Opo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po, hello po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta at panonood sa Barangay Tayo.